Po, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maligayang second day po ng ating Ramadan, alhamdulillah. Kapatid niyo po mga Muslim ay nasa pangalawang araw po ng pag-aayuno, alhamdulillah. At ito po ay naikatawid natin ng alhamdulillah. Nakakatuwa nga dahil pangalawang araw ng Ramadan ay Friday at yung kanina pong nagkutba sa amin dito sa aming masjid ay napakagaling po ang kanyang mga sermon patungkol po sa pagsasagawa ng Ramadan. Tandaan po natin mga kapatid, ito po yung panahon na palakasin natin ang ating pananampalataya. Nagpapasalamat din po tayo sa Senate Media at pagkatapos po ng aming Jum'a kanina, bandang alas 2, tayo po ay nakasama natin ang Senate Media sa pamamagitan ng Zoom. At natutuwa po tayo, iba't ibang channel po ay nandun, Channel 5, Channel 2, iba't ibang radio, at media outlet. Po. Maraming salamat po at ako po ay binigyan nyo ng panahon. Sa matagal na panahon ay hindi ko kayo nakikita. Tayo hindi nagkakausap. Salamat po at binigyan nyo ako ng oras. At ngayon po, meron po tayo ulit na follow-up na pagtatanong mula po sa ating mga kasama. Dahil siyempre po, maraming bagay ang hindi na ipaliwanag. At marami din bagay ang, alam niyo naman, expected na yan. Kanina po, nung pagkatapos ng interview, walang nasabi yung, kasi nandito po kanina si Kuya Romel sa tabi ko. Ang kagad na sinabi ni Romel, pasok, bashers! Kaya, ito po, nandito po tayo ngayon para alam niyo naman dito sa atin, bago mamulaklak yung magaganda natin sinabi, hindi pa gano'n. Yung mga magaganda natin sinabi, papapangitin pa. Kaya ho, tayo ay gusto po natin na makapagtanong yung mga tao na galing po sa all walks of life. Maging sila ay kakampi o hindi kakampi, kung ano man, handa po tayong sumagot sa mga katanungan. At ito pong gagawin natin, wala po itong paghahanda. Hindi po ito pinaghandaan dahil ako po ang tao na ayokong nalalaman ko yung tanong. Kasi hindi nagiging natural ang sagot. Kasi ako, nagsasalita ako, galing mo sa puso ko. Hindi naman ako kailanman na magpakikipagbulahan sa inyo. Kaya nga, laba ko ng mga sisi. Kasi hindi ako marunong magbola. I speak from my heart. Okay. Okay. Magandang gabi, Senator. Medyo mga hard questions po ito. Senator, Oo. Mga hard questions to, sir. Pero okay. We'll just be candid Okay. and blunt about everything. Una-una, sir, napanood ko yung interview niyo kanina. Actually, marami na lumabas sa social media na mga kritiko, mga bashers. Una-una dito yung sinasabi na yung binanggit niyo na basta sinabi ni Digong, susunod ako. Ang comment nila doon, sabihin, walang galang na po, para ka daw tuta, sunod-sunuran ka lang pala. So, anong comment mo dito, Sen? Historically, kailangan maging maliwanag tayo. Sa kasaysayan ng inang bayang Pilipinas, importante ang loyalty, yung mapagkakatiwalaan ka. At yan ang masasabi nating naging sumpa ng politika sa Pilipinas. Sapagkat walang ginagawa sa politika ng Pilipinas kundi kagahatan ng kagahatan. Mag-umpisa pa yan kay Lapu-Lapu, saka kay Raja Umabon. Nagkasama yan, pero nagkagatan, kinagat ni Raja Umabon si Lapu-Lapu. Hanggang kay Andres Bonifacio, hanggang kay Emilio Aguinaldo, lahat walang loyalty. Pagdating doon sa usapin ng nangangarap ka na at gusto mo nang sagasaan yung amo mo, naging stigma na ho yan ng politika natin.
nawalan na po ng tinatawag na loyalty. Yung pong sinabi ko, ibig pong sabihin nun ay loyal ka. Kung paano naging loyal si Emilio Jacinto kay Andres Bonifacio, at kung paano naging loyal ang mga katulad nila, masasabi po natin, hindi naman po maipagkakaila na sa ating kasaysayan. Masakit na lang dahil itong mga loyal na to, sila yung laging nasasakripisyo. Pero hindi po dapat tayo matakot kung masakripisyo tayo dahil loyal ka. Dahil ito ang isang katangian po na kahit po sa mga tinatawag nating siguro isa yan sa pamantayan ng Philippine Military Academy, loyalty. Kasama po kasi yan hindi pwedeng mawala yan. Ang tinatanong natin, kanino ka ba loyal? Diba? Kung loyal ka sa isang pinuno na wala namang naitanim sa bansa natin, medyo may problema. Pero kung ang loyalty mo doon sa isang pinuno na nagkaroon ng 90 plus na approval rating at trust rating at kinilala sa buong daigdig, hindi lamang kinilala ng basta sino, kinilala ni Presidente Trump, kinilala ni Presidente Putin, kinilala ni Xi Jinping. Ito po yung mga leader na nakasama ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga international magazine, sa mga international news. At alam naman po natin na yung brand na kapag sinabi mong Duterte, hindi po ito tao. Ito ideology. Pag sinabi po natin ideology, ito po yung tao na meron talagang pagbabago na dinala sa bansa natin at naramdaman natin lahat. Nung nakaraan po na eleksyon, sa mga taga-gobyerno na po na bumoto, isipin ninyo, solid ang bumoto sa Duterte. Na yan po ay isang bagay na dapat natin pag-isipan lahat. Bakit yung mga taga-gobyerno loyal hanggang ngayon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Di na po ako nagsabi niya. Ngayon, kung tatanungin niyo po ako, kung hanggang saan ba yung loyalty na yun, hindi ko isasakripisyo kung anong interest ng bayan. Siyempre, ako po ang loyalty ko, nandun sa leader ko. Pero ako yung mag-take ng oath sa bayan. Iba po yun. Magkaiba po yan, tatandaan po ninyo. Ang loyalty natin kapag ikay public servant na, ay sa publiko na po yun. Hindi mo po pwede na halimbawa, mali na yung leader mo, ay sasama ka pa. Hindi po. Sa ngayon po, wala akong nakitang mali ni Duterte. Sabihin ninyo sa Davao. Sa Davao, ang Davao ho walang utang. Yun ang tandaan natin. Noong nag-assume ng pagka-mayor si Inday Sara, wala akong iniwan na utang. Paano naman tayo hindi magiging loyal sa mga yan? Ang daming po nga kandidato na wala namang executive experience. Kasi mahalaga po yung executive experience kahit na dumaan ka man lang sa pagka-mayor. Kasi iba po ang trabaho ng legislation sa executive. Alam ko po yan, ang tatay ko po ay matagal na gobernador. Ang pamilya po namin, ang lolo ko, ang tagal pong gobernador ng Bulacan. Ang mga lolo namin sa Spain, mga matagal na nagtatrabaho sa gobyerno. Magkaiba po ang trabaho ng executive sa legislative. At naniniwala po ako sa lahat ng mga kumakandidato ngayon at kakandidato pa sa mga nakikita ko, si Inday lang po ang may executive experience. Kaya po sana sa bawat kong sinasabi, kung may loyalty ka dito, loyalty ka doon, bakit ko nasabi yun? Dahil sa interest po ninyo. Hindi ko sa interest yun. Dahil wala naman akong interest dito kahit kanino politiko dahil ako po'y artista. Ang nagkakaroon lamang ako ng interest, magkaroon ng loyalty sa mga politiko dahil po sa inyo. Dahil hindi naman po tituno ang bansa natin kung wala tayong magaling na leader.
Paano tayo matitino? Paano tayo gaganda? Paano gaganda ang Pilipinas sa magkakaroon ng pagbabago kung wala tayong paniniwalaan na leader? Kailangan meron tayong leader na paniwalaan. At kailangan maging loyal tayo sa leader na yun dahil yung leader na yun, loyal doon sa bayan. Yun po ang ibig sabihin. Salamat po, Senador. Tungkol naman po dyan sa loyalty, naiintindihan ko po yung sinasabi nyo. Pero paano naman po yung mga hindi bumoto kay Duterte o hindi maka-Duterte, ngunit makabayan lang? Paano mo sila i-unite kung nakikita nila na ikaw ay maka-Duterte, nakikita mo na ideolohiya ang Duterte, parang ginaya mo to katulad kay Marxist o kay Lenin, di ba? Leninism, Marxist. Pero paano naman kami na hindi bumoto sa mga Duterte? Paano kami, Senador? Yan ang napakagandang tanong. Sapagkat dapat mauuwi tayo sa interes ng bayan. Hindi tayo pwedeng mag-uusap tayo, ipipilit ko sa inyo, ipipilit ko na hindi, dapat Duterte tayo. Hindi. Magpapakitaan tayo ng kung sino ang may mga ginawa para sa bayan. Kasi doon mo tayo babagsak palagi. Hindi naman mo ito blind loyalty. Hindi mo tayo po pwedeng gusto ko lang maging loyal. Hindi po. Meron pong dahilan kung bakit tayo naging loyal dyan. At yun po yung nagawa mo sa bayan. Pwede naman po tayo maglistahan eh. Di ba? Pwede natin tingnan lahat kung ano sa loob ng 6 na taon ni Digong. Ano po ba yung nagawa niya? Meron po ba, usapin na lang po ng mga adik eh. Sige nga, tingnan nga natin. Kung yung panahon ni Digong, hindi pa siya nauupo, ang dami na pong sumurrender. Ang dami na pong nagbagong buhay. Alam nyo, yung mga pinupukuli sa kanya ng mga EJK na yan, karapatan po nila yan na maipukuli sa kanila. Pero ako po, bilang galing sa bilibid, at nakasama natin yung mga taong alam natin ng mga pusakal na kriminal, alam mo natin talaga ang underworld. Ganyan po talaga ang kalakaran. Naalala ko po nung minsan na nandun si Digong sa Senate. Nagkaroon kami ng guest doon, ng resource speaker. Sinabi mismo ng babae na nung panahon na naging biktima ng EJK, ang kanyang asawa, naglilinis ang sindikato. Hindi po ibig sabihin na EJK na yun government-sponsored o ganawa ng mga law enforcement. Hindi po. Kalakaran na po yan ng mga sindikato na kapag mayroong bagong administrasyon, yung mga pulis o yung kung sino man ng mga uniformadong nasa loob ng pagiging gangster, talagang lilinisin nila yung hanay nila, yung mga asset nila para walang magtuturo sa kanila na sila yung mga patong. Ayan mo'y matagal ng kalakaran. At kung pag-uusapan naman mo natin kung sino yung humarap sa matinding pagsubok, yung panahon ng pandemic, nakita naman mo natin. Kahit ano pang ipukul na ginawa ni Digong to, na ginawa ito ng mga kasama ni Digong, isa lang ang makatotohanan, buhay tayong lahat. At tayong lahat ay maayos na nakatawid sa pandemic. Yun naman yung lagi nating pupuntahan dapat eh. Ano ba yung naging resulta? Tayo bang ang Pilipinas ba yung nagkabali-baliktad? Hindi naman po. Naging maayos naman po tayo. Ang sinasabi nila nagkabaon-baon tayo sa utang. Sino ba ang hindi nabaon sa utang? Yung panahon na yan, talagang yung mga bayan ho, ng mga bansa na mayroong tinatawag na yung pera, na kanilang surplus money, meron po silang ginagalaw. Tulad ng Japan, yung mga European, meron po silang sobrang pera talaga. Pilipinas, wala naman po tayong surplus money. Dapat po natin matandaan, ang ating ekonomiya ay laging nakasalalay sa pag-uutang natin. Wala po tayong tunay na ekonomiya. Huwag po tayong maniwala doon. Tayo po'y nabubuhay sa pangungutang. At kung wala po tayong mga OFW na patuloy na nagpapadala ho sa atin ng $35 billion every year, alam ko po yan, hindi po ko pwedeng bulahin dyan. Ang tagal ko po sa remittance service. Ang tagal ko po umiikot sa buong daigdig. Alam ko po yung sinasabi ko. At matagal ko na po yung sinasabi yan. Noon pa, na kung walang OFW, wala naman po tayong export. Anong export natin? Tao! Ang export po natin. Gusto nyo, mas mahaba pang explanation.
Hello sa 3,000. 3,500. Sa lahat po ng nanonood, mabuhay po. Isang magandang gabi po sa inyo. At ako po ay nagkataon lamang po na meron po tayong mga bisita na gusto po nilang magtanong sa akin. Ako naman po ay handang sumagot dahil nabitin po sila doon sa talakayan namin ng Senate Media. Next, pwede pa ba magtanong, Opo, Senator? opo. Hanggang Okay. mamaya po tayo. Yung tungkol po, napanood ko rin po yung sinabi nyo regarding dun sa sa probable na impeachment ni VP Sara na magboboto kayo kagad ng no, di ba? Hindi ba masasabi to na pinangungunahan nyo na kagad na hindi nyo pa nakikita yung mga ebidensya na ibibigay ng prosecutor, meron na kayong sagot? Alam nyo, meron ho kasi tayo dapat sinusunod na alituntunin. Alam nyo, yan ang impeachment. Totoo po yan, nakapangyarihan po yan ng legislation. Lalo ng, siyempre, yan ay nasa konstitusyon. Pero, sabi nga ho nila, ito'y dapat maliwanag po, ano? Ang pwede lamang, ito lang, ang pwede lamang mag-interpret, nasa konstitusyon po ito, ng batas at ng saligang batas, ay ang Supreme Court. Daan po natin yan, mga kababayan. Hindi po ibig sabihin na kami po ay nagpapasaklaw sa Supreme Court. Kundi yan po ang sinasabi ng konstitusyon. Ano po ba ang sinabi ng Supreme Court? Malinaw naman po. Walang due process ang nangyari doon sa unang impeachment. At yan po, kung mapapanood po ninyo ko at kung binibigyan niyo po sana ng pagkakataon, yung aking mga speech na mapanood po niyo sa Senate, yan po ang aking speech ng talumpati. Hindi pwede itong matuloy dahil walang due process na nangyari. At yan po ang sinabi ng Supreme Court. Walang due process. Ngayon po ang Supreme Court nagbigay ng guidelines kung paano mag-file ng impeachment. Yan pong mga guidelines na yan, marami opinion. May opinion ng congressman, may opinion ng mga senador, na ganito ang sinasabi nila, mali. May mga dati ding mga justice na nagsasabi, mali ang sinabi ng Supreme Court. Babalik na naman po tayo sa konstitusyon. Ano po yung sinabi ng konstitusyon? Ang pwede lamang mag-interpret ng saligang batas ay ang Supreme Court. Kaya ano man ang sabihin ng kahit na sino, huwag nyo na hong masyadong namnamin. Tanggapin lang ninyo, parang ako. Kahit na pangit o maganda, tanggap lang, pero babalik tayo kung ano yung sinasabi ng saligang batas. Ano ba yun? Ano yung sinabi ng Supreme Court? Ngayon, kung sumunod yung bagong impeachment doon sa guidelines ng Supreme Court, bakit naman po tayo hindi natin pakikinggan yan? Ngayon po, siyempre, bilang nanggaling po tayo sa unang impeachment na sinabi ng Supreme Court na unconstitutional, doon lang po ako nanggagaling. Hindi ko pa naman po nakikita itong panibagong pinail nila. Ang nababalitaan ko lang, parehas din ang laman. Yun din laman din ang pinag-uusapan tungkol sa confidential fund ng ating pangalawang Pangulo. COA na po ang nagsabi. Ang linaw, sinabi ng COA, walang sabit si BP. At kung yung argumento naman nila na tungkol doon kay Piatos, Niyo, pwede po ba nating gamitin naman minsan yung common sense? Alam niyo, pagka pinahaba natin ang usapan, nagmumukha po tayo, engot lahat. Ibig pong sabihin ng confidential, itatago natin ito. Di ba? O paano naman magbibigay ng totoong pangalan yung mga asset? Kung itong bagay na ito ay itatago natin, confidential, sino naman ang asset na magbibigay ng pangalan niya sa bagay na dapat ay tinatago natin? Di ba ho? Yun naman, oo. Yun ba ho? Mahirap intindihin yun? At confidential fund. Kung gusto natin imbestigahan yan, bakit naman si BP lang? Kung talagang may issue dyan, imbestigahan natin lahat. Huwag tayong maging masyadong, ang nangyayari, ginagawa natin political eh. Alam niyo, pagka gusto natin maging political, dapat wala tayong paboritong, dapat lahat. Di ba? Kung gusto natin maging political, lahat.
imbestigahan natin kahit sino pa yan na may confidential fund. Isa pa na binabato sa iyo, Senator, para mapag-usapan na rin at maging klaro na rin, yung pagiging pro-China mo daw. Pwede bang ito medyo, tapos alam nila na ikayo po ay reservist, nasa army, tapos ang binabato nila yung pro-China. Ano po bang... Napaka-imposible niya. Okay, ako, pwede ganun mo yung camera. Ayan. Ngayon po, nasa loob po kayo ng katipunan. Ito pong kung nasaan po isinasagawa ang masasabi natin na talakayan na ito. Ito po ang kwarto ng katipunan. Makikita niyo po dito ang mga larawan ni Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Apolinario Mabini. Ito pong mga taong ito, pro-Philippines, pro-Pilipinas, pro-Tagalog Republic. Tayo po, pagka sinasabi nila na pro-China, nakakatawa po yun. Yun na po ang pinanakakatawa sa lahat. Dahil alam niyo po, dito sa bayan natin, dapat meron po tayong sense. Okay? Kapag hindi po natin ginamit ang ating sentido komon, kapag tayo po ay naging masyadong matatawag natin masyado kang makaligal na usapin, nagiging nawawala ho yung sentido komon. Kapag puro libro ang ating binuksan, nawawala ang common sense. Ano po ba yung common sense na sinasabi natin? Sa kasaysayan po ng ating bayan, magmula pa noon, kasama na po natin ang bansang China sa trade. Wala pa po dito ang mga Espanyol, mayroon na po tayong trade relationship sa China, sa India, sa Indo-China, hanggang umabot na po yan ng Ottoman Empire. Ano pong gusto natin sabihin? Ekonomiya ang ating relasyon sa China. Hindi po kailanman tayo nagkaroon ng military na problema o suliranin sa China. Tayo po sa panahon ngayon sa ASEAN, ang nag-iisa na masasabi natin nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa China. Isang bagay po yan na naguguluhan sa atin ng buong ASEAN. Bakit kayo ganyan? Alam ninyo, doon tayo sa totoo. Kailangan natin ng mga trabaho. Kailangan natin ng mga negosyo. Totoo, kailangan natin palakasin ng militar. Dahil ang mga pangulo na natin, katulad ni Pangulong Benigno Aquino Jr., noong panahon ni Digong, sila mismo ang nagsasabi na mahina ang ating sandatahang lakas. Kailangan natin palakasin. Dapat lang. Dahil yun ang kailangan ng isang bansa. Hindi po pwede, kahit po panahon ng mga araw, ang pinalalakas ng mga sultanate natin, yung army nila. Kasi ang malakas na army, ibig sabihin, hindi ka pwedeng apihin. At hindi talaga dapat tayo nag-aapi, nang-aapi. At hindi rin tayo magpapaapi. Dapat lang palakasin natin. Hindi po ibig sabihin na pag pinalalakas natin ang militar, gusto natin makipag-away. Hindi po totoo yun. Dahil yun po ay another form of offensa. The very best defense is offense. Kung malakas ang military mo, hindi mo kailangan manakot. Hindi mo kailangan. Parang ako. Ako hindi ko kailangan manakot. Nakakala kong gumulpi ng 3 tao. Pero, subukan nyo. Di ba? Ganun lang naman yun. Ganun din pagka malakas ang militar mo. Hindi mo kailangan. Basta kailangan mo malakas ang militar mo. Yun na offensa na yun. Pero hindi po ibig sabihin na nagpapalakas tayo ng military dahil gusto natin ng away. Tandaan po natin, ang kulang sa bansa natin, trabaho, basic needs ng tao, magkaroon sila ng tahanan, makapagbayad ng kuryente, kumain ng mahusay, health. Paano natin makukuha yan kung gusto natin ng away?
Makukuha ho natin yan kung makakaroon tayo ng magandang economic relationship sa buong ASEAN. Yun po. Pasensya na po kayo kasi sarap ako.